What's up mga kapetals? Welcome na naman nga sa panibagong araw ng buhay ko. Bali ngayong araw nga ay may lakad kami, kaya naman habang nag-aasikaso kami, pinahawakan muna namin ng batang mayaman kay Bunsong Alicia. At pagkatapos nga namin mag-asikaso, binihisa na rin ng batang mayaman at taray nga, napakagwapo naman talaga. Bali, importante yung nga aming pupuntahan, kaya naman sarado ang tindahan at lahat nga kami ay magkakasama. Sobrang dalang lang talaga namin magsara ng tindahan unless may okasyon o kaya naman may pupuntahan kami. Pagkatapos nga i-check ni Mama ang tindahan at ang bahay ng 1,000 beses, finally, makakaalis na rin kami. Hala! At nung nakarating na nga kami sa aming pupuntahan, ay tulog na ang batang mayaman, kaya naman hindi ko na muna siya pinababa. Dahil pag nagising nga siya, ay magliligalig ang kanyang pagkatao. Kaya naman iniwan muna namin sila sa sasakyan at kami na nga lamang muna ang bababa. Lahat nga kami ay nagsimba dahil ngayong araw na ito ay importante para sa mga magsasaka. Dahil today nga ay Harvest Festival. Every year talaga sineselebrate ito sa aming simbahan. Lalong-lalo na nga dahil halos lahat ng tao dito ay pagsasaka ang unang-unang kabuhayan. At syempre, ganon din ang aming pamilya. Ito'y pasasalamat sa Panginoon at syempre pagsaselebrate dahil tapos na nga ang pag-aani din sa amin. Chat na nga si Ate Miles kaya naman bumalik na ako sa sasakyan para sunduin nga sila. Kaso ang problema, hindi nga maganda ang gising ng batang mayaman kaya nga medyo nagliligalig siya. Inalitan na nga rin namin siya ng damit dahil kako baka naiinitan at dini nga ibinibigay namin lahat ng pwesto na pwedeng ipwesto sa kanya. At dini nagustuhan din naman nga niya ang kanyang pwesto kaya naman nakinig na kami dini. Talaga namang feel na feel namin. Thank you Lord. Hala. Kaso hindi nga nagtagal at hindi rin naman nagpatalo si Rayo at medyo nagligalig na nga rin siya dahil nga pawisan na at inaantok na rin ang kanyang pagkatao. At dini nga kahit nakakahiya dahil nagmimisa pa kaso wala nga choice dahil meron ng batang nagligalig. Bitin kasi ang kanyang tulog kaya naman kailangan ko munang iandar are para makatulog na siya at kumalma na ang kanyang pagkatao. Nung nakatulog na nga ang batang mayaman ay bumalik na ulit kami sa simbahan. At pagbalik nga namin tapos na ang misa at nagsisimula na nga kumain din sila Mama at Papa. Pag nagsa-celebrate talaga dito sa aming simbahan lalo na nga ng Harvest Festival meron talagang handaan. Kung mapapansin nyo, napakadaming handa, magkakaiba ng lalagyan at magkakaiba ng putahe. Dahil lahat nga ng miyembro ng simbahan ay magdadala nga sila ng mga putahe na kaya nilang dalhin. Maganda talaga dito sa simbahan namin ay merong pagkakaisa at pamilya talaga ang tingin sa iyo ng bawat isa dito. At syempre, bago ko nga unahin ang sarili ko, inuna ko nga muna ang nag-aalaga sa aking anak. Kaya naman din ay pinababa ko na sa kanya si Harrison para makasimula na nga siyang makakain. At nung all-set na nga si Ate Miles, bumalik na nga ulit ako dito para kumuha ng pagkain at para makakain na nga din. Makakakain naman siya ng ayos doon dahil tulog na rin naman nga ang batang mayaman sa kanyang car seat. Pag kami talaga ay di kumakain sa bukid ay napakasarap ng handa dahil halos lahat ng tao dito ay napakagaling magluto. Nasira tuloy yung diet ko. Alam mo, Arte. At pagkatapos nga din sa simbahan ay dumiretso nga kami din sa pinagmamalaki ni Papa. Kita niyo naman ang ite, tuwang-tuwa naman ang kanyang pagkatao. Alam niyo naman na si Papa ay magsasaka talaga. Di ba, lagi ko nga kinakwento sa inyo na nagsubok nga siyang mag-ibang bansa, mag-OFW kaso hindi nga rin siya sinwerte doon. Ang sinubukan naman nga niyang hanap buhay ay sa pagpapalay nga at pagsasaka. At doon nga nakita niya ang kanyang talento. Pero syempre, hindi naman nga ganun karami ang kanyang palaya na sasakahin. Kaya ang kanyang naging diskarte ay mag-aryendo at mag-buy and sell ng palay. At ngayon nga, thank you Lord dahil may nagtiwala na naman nga sa kanya na mag-aryendo. Sobrang lawak daw talaga na rin hanggang doon sa dulo ang kanyang sasakahin. Ang aryendo kasi ay merong may-ari nitong palaya na ito. Tapos hindi na nga nila maasikaso dahil mga busy na nga at may mga edad na nga rin. Parang ang mangyayari nga ay siya mag-aasikaso ng palaya na ito, siya magtatanim, siya maglalahat-lahat. Parang pag-aari niya ang palaya na ito ng 1 taon. Tapos meron nga lang specific amount ang may-ari ng lugar na ito kung magkano ang porsyento na makukuha niya sa maaani nga. Madami rin nga sinubukan si Papa ng mga racket tulad nga din ng baboy. Kaso nagkaroon nga ng usong sakit dito sa amin, tapos na-stress siya, tapos nalugi ang kanyang pagkatao. Kaya nag-focus na nga lang din siya dito sa pagpapalay dahil nga feeling niya ito lang din talaga yung porte niya. Kaya naman dito mas ginagalingan niya kahit alam ko na magaling na talaga siya. Kaya naman sobrang idol ko talaga ang tao na yan. Dahil sa ilang dekada na nga niya itong ginagawa ay nakakapundar na siya ng mga gamit. Though sa ilang taon ng kanyang pagtatrabaho ay napakadaming masalamuot na kwento din kung aalamin nating lahat.
Kaya pag may nakikita kong small win, napupundaran niya, ay sobrang proud talaga ako sa tao na yan dahil siya yung literal na malayo pa pero sobrang layo na talaga. Alam niya ng mga nakakilala sa kanya kung paano siya nagsimula at kung paano niya pinaghirapan lahat ng mga bagay na meron siya ngayon. At ang number 1 rule niya talaga sa trabaho niya na ito ay ang magandang pakikisama sa nagtatrabaho sa'yo, sa pinagtatrabahuhan mo at sa nagbibigay ng hanap buhay sa'yo. Kaya naman sobrang thank you Lord dahil may blessings na naman nga dumating sa aming pamilya at sana po ay maging maganda ang ani ni Papa sa lugar na ito. At shoutout po sa mga taong nagtitiwala kay Papa, huwag po kayong mag-alala, hindi niya sasayangin yan. At maya-maya nga nagising na ang batang mayaman. Finally, napaganda-ganda rin ang kanyang gising at dining ay nakakangiti-ngiti na siya. At dahil nga kumpleto naman na kami at sarado na nga din ang tindahan, nakaisip na nga kami na dumiretso sa opisina nga nila Papa para makapag-banding na nga rin. Pero bago nga yun, dumaan muna kami dito sa 12 para bumili nga ng makakain. O siya, hanggang dito na nga lamang muna. Manifesting na lahat ng nanonood sa akin ay makita na nila yung trabaho at racket na para sa kanila. Kung ikaw nga hindi pa napapadala ng yaman o napa-cravings, ano pa ang ginagawa mo diyan? Basta huwag mo lang kalimutan i-share itong ating video at i-follow itong aking page. Aba naman, sobrang thank you Lord sa araw na ito. Bukas po ulit ha!